Hindi po maaaring pilitin ng isang lalaki na makipagtalik sa kanyang misis kahit pakasal na sila. Patay po yan sa desisyon ng Korte Suprema na pinagtibay ang sentensyang makulong ang isa pong lalaki sa Cagayan de Oro dahil sa pamumuwersa sa kanyang asawa. Saksi si Cara David. Sa desisyon ng Korte Suprema, reclusion perpetua ang ipinataw na parusa sa isang lalaki mula Cagayan de Oro dahil sa pagpuwersa niya sa kanyang asawa na makipagtalik sa kanya. Saksi sa insidente ang dalawa nilang anak. Sa desisyon ng Korte Suprema nakasaan na ang marriage license o lisensya sa kasal ay hindi lisensya para abusuhin at piliting makipagtalik ang iyong asawa. Ikinatuwa ng Gabriel ang desisyon ng Korte Suprema. Magbibigay daw ito ng lakas ng loob sa iba pang biktima ng marital rape. Halimbawa, yung sex. Kahit ayaw nila, dahil yun ang kanilang kaalaman at yun din yung parang, kalakaran. Obligado. Kahit ayaw mo, kahit pagod ka, kahit hindi mo gusto. Kasi asawa ka. Dahil asawa ka lang. Taon-taon, mahigit 400 kaso ng domestic violence ang natatanggap ng Gabriela. Mahigit 100 dito ang pisikal na inaabuso. Wala ni isa ang nagreklamo sa kanila ng marital rape. Pero nang suriin ng maigi ang bawat kaso, nalamang karamihan sa mga asawang binubugbog, nakakaranas din ng marital rape. Pag pinalalim mo ang counseling sa kanila, doon lang nila marirealize na yung ginawa sa kanila ay hindi lang emotional abuse. Halimbawa yung pipilitin. No? Yun pala ay rape. Ayon sa Public Attorney's Office, kumpara sa mga karaniwang rape cases, mas hirap silang patunayan ng marital rape. Hindi kasi sapat ang ebidensya ng lacerations lamang, dapat may pisikal na ebidensya ng puwersahang pakikipagtalik. Kailangan merong proof of force and intimidation. Kaya ang dapat sa isang babae, kung claim niya ay ni-rape siya ng asawa niya, kailangan may medical certificate siya, may proof talaga na may bakas ng pamimilit o pananakot. At meron, halimbawa, may mga gas-gas siya o mga sugat sa katawan, may pasa-pasa. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.